Espiritu, kaluluwa, ikalawang bahagi. Sa pagpapatuloy ng ating tema na pinag-uusapan ngayon, ang kaluluwa nga ay naghihintay ng husga o nasa baba pa lang siya ng lupa at napag-alaman niya na siya pala ay humiwalay na sa kanyang katawang lupa. Hihintayin lamang niya doon na dumating ang anghel at bibigyan siya ng schedule kagaya ng papel na iabot sa kanya kung saan gondola siya sasakay. Ang gondola ay isang sasakyang dagat dahil pagkamatay natin, ang naiisip nating langit ay may nakapagitan ng mga malalaking dagat. Paglalakbay, sasakay doon sa gondola, titingnan ng mga anghel kung sino ang mga nakasakay doon at ihahatid sila sa pintuan ng langit. Sa ayon sa sulat o kwento o libro ni Enoch, mayroong 7 susong ng langit. Sa iba naman, may nagsasabi na 7 o 10. Gayunpaman, hindi naman din po maaaring hindi totoo na bawa namatay ka ng Lunes, babalik ka ulit sa ibang tawang lupa ng Martes. Wala pong ganun. Pinakamaaga o pinakamalapit na pagbalik ng kaluluwa sa isang pisikal na katawan ay mga 20 buwan o 20 taon. At ang pinakamatagal ay kung ang nasabing kaluluwa o tao ay nagpatiwakal, maaaring lumagpas pa iyon sa 100 taon o century. Kasi mapupunta yung kaluluwa na yun sa isang limbo na hindi bahagi ng langit o ng ibang kinaroroonan. At dahil doon, yung mga nagpatiwakal ay maghihintay nga ng kumulang na 100 taon. Kaya pag dinate natin ang evolusyon ng tao na yun sa tinatawag naming post-evolution at lumalabas doon na siya ay nakabalik sa lupa matapos ang 100 taon o mahigit pa, isang posibilidad na ang nasabing tao ay nagpatiwakal o tinitil niya ang sarili niyang buhay. At ganun din ang mangyayari kapag hindi naman din umakyat agad sa langit o binigyan ng schedule, hindi niya sinunod ang schedule. Ang tawag naman doon ay earthbound. Ang earthbound ay mangyayari sa ikalawang pagbabalik ng Panginoong Hesus sa lupa. At doon pa lamang siya mahuhusgahan kung saan siya pupunta. Dito ba sa papuntang langit o sa tawag condemnation? Base na rin sa nasulat sa libro ni Enoch, ang impyerno ay nasa 3 langit at hindi siya operational pa. Ibig sabihin, sa ngayon, ang nasabing impyerno ay ang mga diablo, ang mga demonyo, ang mga naninirahan. Wala pa roon tao o mortal na tao. Magiging operational lamang yon kapag bumaba na ang Panginoong Hesus ay kalawan niyang pagbalik sa lupa at hiwalay niya ang mabuti sa masama at doon lamang magaganap ang nasabing husga kung saan ka, sa langit ka ba o sa impyerno. Ngayon ang katanungan ay gaano katagal maghihintay ang tao
para yun na ang huli niyang evolusyon o life or future lives. Malalaman din. Pero may mga kaparaanan para mapabilis ang lahat ng ito. O ang paghingi ng tamang schedule. Merong mabilis lamang, meron namang mabagal. Depende yun sa life path ng tao.